Ako, matindi-tindi ho ang pagkakakuryente nitong si Boying Remulla kaugnay dyan sa issue na yan nitong si Senator Joel Villanueva. Heto ho ang pinaka-latest. Ombudsman to no longer pursue enforcement of Sen. Villanueva dismissal. Hindi na umano itutuloy ni Ombudsman Boying Remulla ang plano niyang pagpadala ng liham kay Senate Pres Tito Soto para ipatupad ang 2016 dismissal order laban kay Sen. Joel Villanueva kaugnay ng umano'y misuse sa PDAP noong kongresista pa ito. Yan na nga ba sinasabi natin? Pero in fairness, itong mga ganitong diversionary tactics ng administrasyon, naililihis ho nila usapan. Pansamantala. Pagkatapos ho nitong mga ganitong klaseng usapin, babalik ho ulit tayo doon sa yung main event, yung issue ng mga kurakot sa pamahalaan. Hindi ho natin bibitawan yung usapin na yan. Kaya naman, Boying Remulla, galing-galingan mo next time. Bago ka maglabas ng statement, siguraduhin mo muna na walang dismissal sa nagdaang ombudsman. Kasi baka maya-maya meron ka na namang letter na ipadala kung kanino pa man. Tapos maya-maya makakakita ka ng dismissal decision. Ito, ikinagulat umano. Wow, nagulat daw siya. Ni Remulla ang umano'y desisyon ni nooy Ombudsman Samuel Martires na nabigyan ang napagbigyan ang motion for consideration ni Villanueva para baliktarin ang dismissal order. Yan na nga ba sinasabi natin. Kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Scan nyo lang ho yung QR code na yan para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, palakpakan ho natin itong si Kuryente King. Yan ang problema. Pagka masyado kang bida-bida. Kaya ho tayo dito sa PH Update. Hindi ho tayo masyado na bibida-bida. Diba? O ito, yung larawan ho na nakikita nyo na yan sa inyong screen. Isa ho yan sa ating pag-uusapan. Ito ang kanyang official na statement kaugnay dyan sa dismissal order na yan. Ito. Secret decision. Yan. Kumbaga, para na lang maisalba yung kahihiyan. Yung katiting na dignidad niya na natitira sa sarili niya, para na lang magmukha siyang pogi kahit na nuknukan siya ng kapangitan. Secret decision daw. Mamaya, aabot tayo dyan. By the way mega love shoutout dito kay Dare to Us. Kasi tayo dito, di naman natin kinukuha kung hindi tayo nag-research, hindi tayong naghanap Di tayo credit grabber igang Maya, mega love shoutout dito kay Sir Dare to Us. Follow nyo, Dare to Us, malupit ho yan. Isa sa mga iniidolo natin, higa nga, di ba? Ito, Ombudsman Boying Remulla on Thursday expressed surprise over what he described as a secret decision by former Ombudsman Samuel Martires who granted Senator Joel Villanueva's motion for consideration effectively avoiding his dismissal order for graft misconduct. Secret decision. Secret decision nga ba? Malalaman ho natin lahat yan maya-maya. In a press conference, Remulla explained that no one had prior knowledge of the 2019 decision that effectively set aside the dismissal order against Villanueva earlier issued by the Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ay kalaban nila sa politika yan. Pinklawan yan, dilawan yan. In 2016, in connection with the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund, PDAP, during his tenure as SIBAC Party List Representative. Ayan, yan ang niya. Nagkagulatan daw. Nagkagulatan daw mga kababayan. Biglang merong lumabas na dismissal order, yung pinagbigyan, yung motion for reconsideration itong si Senator Joel Villanueva. Ito. Joel, dito katindi ang pagiging fake news nitong si Boying Remulla. Ngayon pa lang sinasabi ko na, Boying, napakalaki mong fake news. Bonjing ka, Brad. Anak ng Petrang Karapata, ayan ka na naman, bumabanat ka na naman Mamaya, papakita ho natin kung gaano ka fake news hindi yan. Ito, yan sa baba. Fake news yung Boying Remulla na yan. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires overspoke about it.
never spoke about it. Ah, di ba parang secret decision niya? Talaga? Hindi nga. Pambira naman to si Bonjing, oo. Ito ba ang secret decision? Hindi yan, hindi yan. Ito ba? Ito. Ito yan. Ngayon, itong si Der, in-screenshot niya itong post ng Batas PH. Tapos biglang ilinabas ni Der to Asto. Grabe talaga tong si Der. Mahusay ho itong si Der. Kaya natin idolo yung si Der eh. Der to Ask ko yan. Pinanggalingan ho natin yan kay Der to Ask. Ito. Fabricated complaint. Nako, ano to? Ano yan o? Photo release. February 12, 2024. Last year to Ano bang linalaman itong larawan na to? Boying Remulla, fake news ka. Walang nga ka, fake news ka talaga. Lakpakan natin si PH Update. Lakpakan lang ho natin. Pambira ho talaga itong si Boying Remulla. Ito. Lakayan lang ho natin kasi maliit eh. Yan. Fabricated complaint. Majority Leader Joel Villanueva decries allegation that he has a pending case before the Office of the Ombudsman. In a privileged speech he delivered during the plenary session Monday, February 12, 2024, Villanueva said the fabricated complaints against him had been dismissed in 2016. We were persecuted, accused, but the fight is over. All the fabricated complaints against us have been dismissed. Villanueva stressed. Ano yan? Akala ko bang secret yan? Pambira ho talaga tong si Boying Remulla. Nag-privilege speech pa pala tong si Ito si Joel Villanueva. Meron pa. Next slide. Ano yan? News article yan eh. News article ito mga kababayan. Sino tong si Late Jane Kabagani? Sino to? News article ito eh. Ano sabi dito? We were persecuted and accused but the fight is over. All fabricated complaints against us have been dismissed, he said during his privilege speech. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Pinag-uusapan ho. Nagsalita si Villanueva. Ano yung sinasabi ni Boying Remulla na secret decision? Pambira talaga yan ano daw secret decision daw Paano secret? Sinabi nag-privilege speech pa yung mama kaugnay doon sa mga asuntong isinampa sa kanya. Ngayon kung medyo busy ka diyan sa panahon na yan, 2024. Ano ba yan? 2024, February of 2024. Busy kayo diyan sa kakatrabaho kay BP Sara, kay Pastor Kibuloy. Talagang hindi nyo maririnig yan. Kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga panahon na yan February 2024, baka busy sila noong mga panahon na yon na tinatrabaho itong si Pastor Kibuloy at itong si Bantag, itong si Tebes, yung mga panahon na yan ang pinagkakabisiyan itong sila Boying Remulla. Kaya ito mga kababayan, napakalaking kapek nyo siya nitong secret decision. Pambira, yan. Yan ang problema pagka bida-bida. Kaya ang ating laging paalala, wag ho kayong masyadong bida-bida. Di ba? Ang labo kasi sasabihin nila na secret decision. Paano kung secret? Ba't ka pa magpiprivilege speech? Yan sinasabi natin. Kaya para sa mga opisyal ng pamahalaan, bago kayo kumuda ng kumuda, bago kayo dumakdak ng dumakdak, kagaya nitong si Boying Remulla, para hindi kayo makuryente, napakarami yung mga staff na, baka meron dismissal yan, makuryente na naman ako. Ngayon, nagpa-press con ho siya, pero mamaya po natin papanoorin yan. Ang ating pag-uusapan dito sa video na to, hetong ambush interview nitong si Senator, palakpakan ho muna natin si Der. Yan. Ano naman yan pagka hindi tayo ang pinaggalingan, minimension ho natin dito. Mahirap po nagmamagaling Baka siya mga nagmamagaling, di naman sa kanila galing ideya kung makapag sila. Alam mo talagang gagaling nila Pero meron talaga magagaling dyan. Sastrugando sa aso. Banat bayan talaga malulupit yung mga yan. Diba? Wala tayo sa kalinggingan ng mga yan. Ako ng toka. Talaga yung mga ika nga, kumbaga premyadong mga vlogger. Tayo siya lamang pipitsuging. Diba? Tayo dun sa pinaka, sila talaga yung pinnacle of, ika nga,
sukdulan ng kagalingan ng mga political vlogger sa Pilipinas, di ba? Tayo ay nakikinig-kinig lang tapos kumukuha-kuha ng idea sa kanila. Ito dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Teka lang ha, babay na Senator Joel. Congratulations muna natin. Kayo naman, oo. Congratulations, Senator Joel Villanueva. Dismiss na pala, ha? Ano na pala, pinagbigyan pala yung motion for reconsideration mo. Ang nagbigay ng ito si Conchita Carpio Morales, yung nag-resign. Talagang dapat lang mag-resign yun. Dilawan pa sa pig yung bakulaw na yun eh. Dito tayo. Dito tayo. Yan, dito tayo kay Senator Alan Peter Cayetano. Sen Alan, kumusta na? Mega love shoutout sa iyo. Palakpakan muna natin. Game. Okay na? Game, Sen. So yung main concern ko ngayon bilang minority leader, bilang tagapagsalita ng minority, bilang isang nasa oposisyon, ay yung tingin sa atin ng buong mundo. So, dalawa pong main concern. Una, meron tayong mahigit 10 milyong Pilipino na nasa abroad. Napakaraming Pilipino nagka-travel everyday. Pangalawa, yung investment sa ating bansa. Hindi sustainable yung paraan kung paano natin ina-address ang corruption, ang massive corruption. We have to address it. We have to address it. We have to be decisive. Kailangan may major reforms, tunay na pagbabago, kailangan may makulong. Pero the way we're doing it, na parang circus araw-araw, lubusan na apektuhan ang image ng ating bansa. Hindi lang ho kasi sa Pilipinas yan, hindi lang ho mga Pilipino ang nanonood sa mga nangyayari na to. Yung mga mamumuhunan, na ika nga merong interest dito sa bahagi ng mundo na to, dito sa Southeast Asia, kumbaga kung isa tayo sa mga kinukonsidera na pagtayo kung ano mang BPO, pabrika o kung ano mang komersyo yan, nawawalan ho sila ng gana. Anak ng toka, puro korupsyon sa inyo dyan. Baka pagka nagtayo ako ng pabrika dyan, umulan, biglang lububog. Lakwenta yung mga flood control nyo, puro magnanakaw mga politiko sa lugar nyo, di ba? Ilan lang yung mga matino. Tayo'y naniniwala, itong si Senator Alan Peter Cayetano, ano ho yan? Kumbaga, isa ho siya doon sa mga politiko na ngayong mga panahon na to, nagnanasa na makapagpakita ng pagbabago o makapaghatid ng pagbabago dito sa bansa na to. Hindi ho siya kagaya to si Marcos Jr. Ang nasa utak lang yung imahe ng pamilya niya, kung ano sasabihin sa kanya ng mga tao, yung tipong gano'n, yung dapat pogi siya, dapat hindi yung trabaho niya dapat yung presentable yung pagsasalita niya, gano'n lang ho. Puro dapat siya, masyadong bangag na bangag ang datingan ba? Ito, pagka nagsalita itong mga to, Senator Bongo, pagka nagsalita siya? Serbisyo. Malasakit. Senator ba to pag nagsalita? Anong sinasabi? Peace and order, Phoenix and order. Mga drogista, gurgurin lahat. Diba? Wala namang ganun. Hindi na kayo mabilo, baka sumbong nyo ako, Senator Man. Sen, totoo ba yung sinabi ni PH na, natutuwa lang tayo yung mga sinusuportahan natin mga senador ngayong mga panahon na to. Talagang sa kanila natin nakikita yung kumbaga yung ini-imagine natin sa isang leader na kung ano dapat sabihin sa publiko ngayong mga panahon na to na meron tayong kinahaharap na napakalaking hamon dito sa bansa na to. Natatawa lang ho ang ating puso. I'll give you an example. Yung paggising natin ngayong umaga, yung issue tungkol kay Senator Joel Villanueva. Okay, all senators can defend themselves. Sa minority, they can defend themselves. I'm really hoping na nagkamali lang si Ombudsman Remulla at mali ang binigay ng staff niya. Yan. Kasi malinaw na malinaw, dinismiss na yung kaso na yan. Yan. Klarong-klaro po yan. Wala siyang isusulat sa Senate President sapagkat na-dismiss na yung kaso na yan. Yeah. At kung titignan mo bakit na-dismiss, malinaw na hindi marireverse. First, ang pirma ni Joel doon ay forged. Hindi niya pirma. Pangalawa po, ang nakalagay sa letterhead, Buhay Party List. Siya po ay representative noon ng CBAC Party List. No? Correct. So this is not even a debatable matter. So I know Boying Remulla. He is a man of duty.
may sense of duty yan. Nabasa ko mga statements niya bago siya maging ombudsman. Naniniwala ako gusto niya ng tunay ng pagbabago. Marami akong issues na hindi agree sa kanya, but I see his sincerity na gusto niyang parusahan ang dapat parusahan. Unfortunately, parang naging circus nga, palakasan ng palakpak. And we know that there are certain people who are against Joel, who are against the minority. So, habang ginugulo ito ng mga mastermind, sila'y nakakawala. Isipin niyo po, no? Kung unang araw na sinabi ng Pangulo, mahiya naman. Harassment sa inyo in part of the opposition? Let's see, after Ba't biglang nag-jump? Ano yun? Mahiya naman kayo. Tapos, ako natutuloy Tapos, mag-aapat na buwan na nakakalipas, wala pa rin nakukulong. Wala pa rin nahihiya. Mahiya naman kayo, walang nahiya. Kasi yung mga dapat nahiya, yun ang dapat sabihan na dapat mahiya. Ombudsman Remulla sees the documents na pre-provide na rin. Yung iba dun, sa inyo sa media na mismo, lumabas. Yung iba kay Senator Joel, di ba? So sa akin, right now, benefit of the doubt, nagkamali lang. Right now. Pero yun nga, makikita nyo tuloy ngayon, in context ng flood control, na talagang yung iba sa amin ay target talaga. Sinong umaatake sa inyo? Sino? Ano talaga target ho sila? Hindi yung parang talaga hong target sila mga kababayan. Ako na nagsasabi sa inyo. Target ho sila si Senator Joel Villanueva. Ayan o. Sige, eto, mark my word. Paano ba yun? Itaga nyo sa bato. Pustahan tayo. Yan, pustahan tayo. Ang susunod na balita bukas itong si Senator Jinggoy Estrada. May dalawa tayong pagpipilian dyan ha. Senator Jinggoy at itong si Senator Chis Escudero. Yan. Wala na itong si Senator Joel. Ano na siya. Iga nga sabi nitong si Senator Joel, hayaan nyo lang yung si Boying. Hayaan nyo, dumakdak. Nagkakamali. Hayaan nyo, pabayaan nyo. Bukas tayo magsasalita. Nagsalita siya. Si Ombudsman, dismiss na ho yan. Wala na ho. Nag-motion for reconsideration ho ako. Nakita yung mga ebidensya na pinorge yung pirma ko. Piniki. Panahon ni Panot yan eh. Kalaban ako sa politika eh. Diba? Nakita yung mga ebidensya. Ayun. May sabi ni Senator, di ba nagsalita si Boying, inayaan na lang nito si Senator Joel eh. Hindi siya kagad kagaya nitong mga pinklawan at dilawan, kagad sila, lundagan, di ba? Sorry? Sino ang umaatake sa inyo sa Senado? Many, but definitely the mastermind. Mastermind. Hindi ba we've named it many times, and of course lumalabas ngayon sa hearing hanggang kay Mr. Zaldico. But wala naman, kayo ba naniniwala kayo hanggang dun lang yon? I don't think there's one mastermind. I think it is a group of people who came together, maybe stumbling into it. Yung latest ko narinig is that nalulun sa sugal sila Bryce at kailangan nila ng pera. So wala naman sa usapan Ghost, napunta sa Ghost, nagustuhan nila, natuto, in-export din nila sa ibang district engineer. That can be true or not, but until now, I have not heard from the DPWH, from the ICI, DOJ, or Ombudsman a working theory. Napaka-importante sa kahit anong investigasyon ng krimen, ano yung kwento, ano yung narrative, ano yung working theory. Kasi dun mo makikita yung motibo, di ba? And obviously, RJ, we have some people in our minds, but we'd rather the evidence speak for it. Hindi ako naniniwala dun sa mag-name ka muna to follow yung ebidensya. Doon ako sa lumabas muna yung ebidensya, tapos alam na natin kung sino. Diba? Yan. So all throughout, dapat ganoon. Kaso ang problema dito mga kababayan masyadong halata ang lokohan dito sa ano na to. Dito sa ang tawag dito sa mga nangyayari dito sa usapin ng flood control na to. Yung kay President Erap, kay President GMA, yung yung mga investigasyon in the past, di ba? Nauna muna yung ebidensya, saka kami nagsalita. So yun lang pakiusap namin na ituloy-tuloy natin yung investigasyon na to, pero wag tayong payag na ma-distract.
Kung sana pending yung kaso at saka dapat siyang alisin, di kahit member siya ng minority, kahit sino man siya, di ba? Kahit Senate President siya. Pero ngayon na nakita nating maling-mali, sana tayuan ng buong Senado at sana nga nagkamali lang and medyo madisiplina ni Ombudsman Boying yung nagbigay sa kanya noon. Sir, ano Marami din palang bida-bida dyan sa opisina nitong si Boying. ito Joel, oh. Nabanggit ni Bryce Hernandez yan, nabanggit ni ganito. Pagkakataon na natin to, lundagan na. advice yung kay Senate President kayong ipapareceive daw sa Senate yung particular na inilabas niya yung Secretary? It's not for me to advise the Senate President, di ba? But yun ang difference ng minority leader at saka ng Senate President. The Senate President is not only the father of the majority. Siya din ang tatay ng buong Senado. Di ba? So pagka ang Senado na inaatake o kahit membro ng minority, kahit independent, pero foul, mali, ang mabubugbog yung institusyon. Tandaan nyo, 24 lang kami. Oh. So napakadali na maglabas ang ombudsman ng para sa 8-9 and then gibain ang Senado. But I'm not ready to say that intentional to sa part ni Ombudsman Remulla. Ako'y ano sabi ni Soto? Ano sabi ni Toto? Paglabas ng balita na yun, ang dami niyang interview, wala man tayo narinig sa kanya. Kasi gusto rin nila Favorable sa kanila na mabawasan bilang ang minority. Di ba? Favorable dito kay Soto. Mas kokonti yung mga posibleng bumoto sa kanya sa pagtanggal bilang Senate President. Makasarili ho yang si Soto. Kahit lumubog na Pilipinas, basta siya lang Senate President, sa tingin ho natin dito sa PH Update, okay lang siya sa mama. Ano lang kumbaga. Ito lang ito din yung mga nababasa, sentimiento natin. Yun ang nakikita nila dito kay Soto, masyadong makasarili. Yung tipong basta makamal niya lang yung pwesto impluensya, kahit na anong mangyari. Ano siya? Tambaluslos. Mana ho siya sa amo niya na si Tambaluslos. Siya kanino baka sa kanya siya nag-training, di ba? Iniwala, mali yung Remember, saan ba nag-umpisa to? Isa lang, kay dating Secretary Leila de Lima. Nasa kagustuhan niya ipakita na patas siya, hindi lang kalaban ng Aquino administrasyon ang kinasuhan din si Joel Villanueva kahit na walang pruweba, walang ebidensya at kahit mali. Kahit sa confirmation hearing niya, inadmit niya na kulang na ang pirma, ang letterhead, buhay party list. Ang pirma, hindi pirma ni Joel, tinuloy pa rin niya. Di ba? So, yun, Ombudsman Remulla does not deserve advisors like Leila de Lima kasi mapapahamak ka lang. Mapapahamak. Unfortunately. Nag-advise dito kay Boying Remulla. Hindi, tama yan. Tama yan, magpa-advise ka lang kay Malakas ang boses ngayon sa administrasyon at sa House of Representatives for her own purposes. This is not for the people. It's their own politics. Sir, in-raise nyo rin po ito bukas since sasalang sa budget ng ombudsman. I'm waiting what his response after he reviewed this, di ba? There are some debates for me that are worth it. There are some debates na it's just a show, di ba? So sa akin, whether harapin siya o hindi sa budget, it's a matter of what's right or wrong. Yan. Assuming he wants to reverse that, may proseso yan. Kung gusto niya i-revive, may batas yan, may proseso. Pero hindi naman pwedeng biglang susulat ka at sabihin mo yung mas maagang desisyon na re-reverse na later on ang masusunod. Di ba? Hindi naman pwede yun. Sir, no. Uy, Boying! Sobrang pagkakalat na ginagawa mo, ha? Hindi ka na nakakatuwa. Wala nang natutuwa sa mga kabalbalan mo, Boying, ha? Malinaw yun. Walang due process nun. Martial law na tayo nun. Sir, pauto lang ni Remulla pero taltak na agad yung informasyon yata at yung binaya. It happens, and as I said, let's give him time to review it. Malinaw na Merong masisibak. Merong masisibak. Merong masisibak sa ombudsman. Merong masisibak sa ombudsman. Diba? Paano ba naman kasi? Anak ng veteran karamata. Meron dismiss. Hindi nyo, baka merong merong motion for reconsideration yan. Check nyo muna, mahirap na, di ba?
Wala. Mabilis pa sa alas 4. Susulatan ko si Senate President. Sulatan ko. I-enforce yung dismissal dito kay Joel Villanueva. Sulatan ko yan. Pogi-pogi pa eh. May interview siya. Kasi kailangan yan eh. Enforce yan eh. Dismissal yan eh. Sulatan ko na. Ito na, susulatan ko na. Pag upo niya sa opisina niya, motion for reconsideration, dismiss. Anak ng tawa, papreskon. Alakmak natin yung mga tawag. Magkano yung press con? 100,000 patawag nyo lahat ng media. Dito, ombudsman, bilis. Nakuryente ako sa... Ay, ako. Natutuwa ako tayo pagka ito si Boying Remulla nagpapatawa. Hindi. Pero tayo naniniwala, alam ni Boying yan. Ika nga, okay lang na magmukha siyang tanga basta mailihis at ika nga atensyon ng ating mga kababayan, madistract dito sa napakahalagang usapin ng korupsyon na dapat matapos na tong issue na to. Ika nga, ang gawin nila dyan? Tapos na tayo kay Senator Joel mamaya balik na tayo sa Ganyan lang naman yung mga... Malinaw naman yung mga dokumento. So I'm looking at the bigger picture. Sulatan ko yan. Sulatan ko na. Kung yung ballpen, sulatan ko na si Senate President. Sulatan ko na. Lang yan ha. Susulat ako. Dismissal. Kailangan na pag-aralan yan. I-enforce yan. Dismissal kay Joel Villanueva. Sulatan ko na. Yan ha. Pag upo niya motion for reconsideration. Dismissal. Secret decision. Naging tayo, lahat ng palusot. Paano secret decision? Boyeng, paano secret decision? Ito, nag-privilege speech pa to si Joel Villanueva dyan sa issue na yan. Dyan sa mga kaso na yan, fabricated. Hindi sinikreto. Yung decision ng ombudsman, nandyan. Dinismiss. Ano yung sikreto? Pambira talaga to si Remulla, The news here for me is not the mistake, but rather is it an unwitting, kasi pwedeng wittingly or unwittingly yung atake sa Senado. Unwittingly na yung ibig sabihin, di mo sinasadya, hindi mo alam atake. Kasi finid ka ng mali. Wittingly means talagang nag-target ka. And I don't believe Ombudsman Remulla will do that. I think his heart is in the right place, pero napakaraming boses. Remember, bawat distrito na may project ang 15 contractor na to, nagtuturuan na yan. Kasi may politika dyan May naglalaban na mayor dyan, may naglalaban na governor dyan, may naglalaban na congressman dyan. Diba? Sa national, ganun din. Bawat gawin ng pink, galit DDS, galit yung Marcos, galit. So, iba-iba na kampihan ngayon. But yun nga ang point ko po, diba? When does Pero ang pinakasolidong grupo dyan, sa maniwala ako sa hindi, syempre grupo natin, mga DDS. Diba? Yan ang pinakasolidong grupo na tayo nalulungkot, na-infiltrate pa rin ng mga peking mga taga-suporta. Ika nga yung para lang merong makumpra. Marami yung ganyan mga kababayan, mag-ingat po kayo, maraming ganyan. Yung kung ang pinapanood nyo ay mga banateros, mga Birada Aguila, Brothers Traveler, Third Force Studio, Sastrogando Sasot, nasa tamang kamay ho kayo. Diba? Maliban dyan sa mga nabanggit natin na yan, mag-ingat ho kayo. politics gives way? First, bansa na natin tinatamaan Mga Pilipino, pag nagta-travel, kinakansyawan na korrupt kayo Correct. Bilangin nyo duda ko walang 10,000 taong involved dito Sama mo na lahat ng DPWH, sama mo na buong Kongreso, sama mo na ilang kabinete. Baka 3,000, 5,000 ang pinag-uusapan sa corruption. 110 million Filipinos tayo. Deserving ba na sa ibang bansa? At tawagin buong Pilipinas, buong Pilipino na corrupt? Kaya nga in-expose di ba? Sa atin, sa local, naiintindihan natin yan. Naiintindihan natin na hinahabol natin corrupt. Pero sa abroad, hindi Kasi nga, it's being handled like a circus. Even in the Senate. That's why lagyan natin ng konting ayos, 'di ba? Let's not think that we can do anything. Ano nga ho?
Yun ang problema natin dito sa pag-handle ng administrasyon na to, dito sa usapin ng flood control scandal na to. No, nagmumukha na hong ika nga katawa-tawa ang ating lahi sa buong sa buong mundo. Kaugnay dito sa mga circus na ginagawa nila, yung tipong andyan na yung mga ebidensya eh. Di ba? Nakikita na ng buong mundo, nakikita ng mga karatig bansa natin. Ayaw na tayo pahiramin ng pera dahil sa napakatinding korupsyon. Pero yung mga may kapangyarihan, kagaya nitong si Marcos Jr., hindi mo nagtatanga-tangahan, nagbubulag-bulagan. Kahit alam na nila, yung mga ebidensya, nagsusumigaw na. Kawawa ako sa bahay ng Pilipino dito. Kasalanan nitong dalawang pamilya, tatlong pamilya, Araneta, Marcos, Romualdez na to, nagkandahendo ang Pilipinas. Basta ho talaga natapat ang orasan dito sa tatlong apelido na to, tak ng Petrang Garapata. Ano ba yan? Ano bang kasalanan natin sa kapalaran? Ba't ganito? Pagka natapat yung kamay ng orasan dito sa tatlong pamilya, Araneta, Marcos, Romualdez, ala na, Yari na, usapan, ika nga. Wala na. And bahala na yung consequences. Lahat ng action natin may consequences. Pwede ako magwala dito ngayon. Pwedeng ko ano-ano sabihin ko. Pwedeng ilabas ko kung sino tingin ko mga mastermind. It won't be helpful if it's just part of the circus. So, Sen, yung just ano po? confirm lang po, gusto niyo po na yung mag-investiga sa ICI is meron ding opposition na kasama mismo. We have to find a way na mas mabilis ang investigasyon, mas mabilis yung pagkaso, at hindi tayo ma-distract. Alam nyo, pagka itong mga mga magnanakaw, yung talagang kumita, pag nakikita nila ho itong mama na to, ginigilabutan ho yung mga yan. Ano ho yan, mga kabado 20 yan, pagka nakikita na itong si Senator Alan Peter Cayetano. Kasi itong mama na to, matagal na ho natin sinusubaybayan to, talagang nakafocus ito. Pagka sumalansa nito, talagang laser focus yung yung utak niya. Mayayari kayo dito. Para dito kay Zaldico, Martin Romualdez, Marcos Jr., kung inaakala nyong makakalusot kayo o malilis nyo yung usapan sa mga chip na atake nitong si Remulla, yung mga kumakalat na fake news na, sulatan ko na, sulatan ko na. Maya, merong lalabas na balita. Dismiss na pala. Hindi ko na itutuloy. Secret decision. Nag-privilege speech, secret. So, kung kinasuhan ka agad, si Alcantara, si Yusek, si Bryce, si JP, etc. Kinasuhan ka agad kasi ghost eh. Ano pang hanapin mo? Ghost. Tapos nakapag apidapit yan one time, malinaw. Ngayon tuwing hearing, pabago-bago eh. Di ba? So, ang problema sa ICI, sila mismo nagsabi, kulang kami sa power. Pero pati sila na pagbibintangan na anong direksyon nyo. At kasi, sino ba nagbibigay sa kanya ng dokumento? Aside from yung mga gumawa nito, DOJ, DPWH, correct. Office of the Ombudsman. Di ba? So, wala rin tayong tagabantay doon. What's your comment po na in-live na yung hearing sa ICI? Very good. Thank you ICI na nakinig kayo. 'Di ba? And thank you na kayo mismo nagsasabing you need more powers. But sa akin din, let us bulletproof them in terms of yung faith ng tao. And the way to bulletproof, magsama ng ilang religious leaders, magsama ng isang oposisyon, Yan. then make them independent. Sa US, pag independent prosecutor ka, ang pera mo at gagawin mo, independent ka talaga. Hindi depende yan sa administrasyon. So there's much more we can do. In fact, ang bill na yan kay Senator Soto, kay SP, yung na-legislate yung ICI. But definitely it has to be faster and kailangan bullseye, kailangan focus tayo. Dapat ba sir may contempt power? Wala akong lusot dito si Marcos Jr. Di ba? Hindi naman yan pinag-usapan eh. Anong le-legislate? Appointed ko lahat yan eh. Executive order. Wala na legislate. Ano naman yung legislate. Ayoko yan. Gusto ko kung may kapangyarihan, ako magsasabi kung anong iimbestigahan ng mga taga-ICI. Please lang. Yun ang script. Kaso nag-iba yung dynamics eh. Yung ginawa nila, yung tinimpla nilang pagkain, hindi swak sa panlasa ng mga Pilipino. Kaya ngayon, wala akong choice itong si Marcos Jr. Pagka hindi niya
isinama sa mga hindi niya huminarkaan as urgent yung panukala na yan. Alam na ho natin ni Lisen. Gusto niya yung ICI na yan as is where is. Kung ano siya ngayon, dapat ganun lang siya. Ako ang magtatalaga, kung wala silang kapangyarihan, magtiis sila sa... No doubt. No doubt. Isipin mo ang Senado mag-hearing, walang contempt power. Di walang pumansin. Buti na lang sa galit ng tao, sumusunod sa ICI. Ang problema nga, nililigaw. Ako, it's clear to me na ang Oplan lahat ngayon, Oplan, nung una, Oplan ligaw. Nililigawan yung mga witness na wag pumanta, wag ganyan. Ngayon, ang Oplan na, iligaw. Iligaw kung outside kung sino yung mga most guilty dito. Since si former Senator Trillanes nag-file ng plunder case against Senator Bongo and former President Duterte, your opinion on that, Sen? Yeah. You know my opinion about the different people, etc. People who lie can tell the truth. People who tell the truth can lie. So the document and the evidence will speak for itself. I'm confident Bongo can defend himself. Diba? So yun ang proseso. So if anyone has anything against anyone, i-file nyo. Diba? Yun ang tamang proseso. Yan. At dahil dyan, papalakpakan nun natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Yan. Mali. Yan. Di ba? So ladies, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat. Napaka-intense ng mga kaganapan ngayong mga panahon na ito. Mahalin natin ang Pilipinas. Yun nga, sinasabi ko, whether witnesses dito